Good morning guys. I'm Eloy Amalviso. I'm 23 years old. Nakatira nga po pala ako sa Barangay Lakawan, Tayabas, Quezon. Dati hindi ko po nakapiling ang mga magulang ko dahil broken family po kami. Lumaki po ako sa lola ko dun sa Barangay Lecharia, Calamba City. Bali dun na po ako lumaki at dun po ako nakapag-aral at nakatungtong hanggang grade 1 to grade 5. Simula noon, mahirap po yung maiwalay sa magulang, di ba? Kasi hinahanap mo pa rin yung tunay mong magulang kahit na hindi ako lumaki sa nanay ko. Nung mag-grade 6 na po ako, bali hinanap ko po ang nanay ko. Nagpaalam naman ako sa lola ko, pati na rin sa tita ko na sumusuporta sa akin nung nag-aaral pa lang mga ako ng elementary. Sabi ko, tita, lola, baka sa Lucena na po ako makapag-aral ng grade 6 at doon na po ako magtatapos pag-aaral. Dahil gusto ko pong makasama ang nanay ko at gusto ko pong makapiling ang tunay kong magulang. Pinayagan naman nila ako na lumuwas ako ng Lucena. Sa edad kong 15 years old, siguro lumuwas na ako ng Quezon Province noon. Hinanap ko talaga ang nanay ko. Simula no, nung nahanap ko naman ang nanay ko, yun, sabi nga ng nanay ko ano daw ginagawa ko dito, bakit daw ako lumuwas batang bata ko pa daw. Tapos sabi ko nga sa nanay ko, kasi kaya lumuwas po ako, nay, gusto po kitang makasama. Nakita ko naman yung hirap ng pamumuhay ng magulang ko nung ako'y lumuwas ng Quezon Province. Nakita ko yung buhay nila, bali si nanay, ang trabaho ng nanay ko nung nakita ko pamumuhay niya nung bata pa ako, bali naggagapas po siya sa bukid, nagkakayas po ng walis. Nakikita nyo naman po yan. Yan. Hindi naman po sa amin tong lupa. Nakikitirik lang po kami ng bahay. Bali, yun po. Ito nga po nangyari. Bali, nakita kong buhay ng nanay ko. Dahil kakulangan nga po sa trabaho, hindi nga po ako kayang pag-aralin ng nanay ko. Bali, nung sa edad kong 15 years old, grade 6 na ako noon, nagpursige po akong magtinda ng pandesal sa madaling araw. Bali, umaalis ako sa bahay, alas 4 ng madaling araw. Tapos yun, magtitinda na ako. Bali, inaangkat ko lang dun sa karatig namin sa barangay. Bali, si kwentang pandesal, tinitinda ko. Doon ako kumukuha ng pambaon ko, pantustos ko din sa kapatid ko nag-aaral dati noon. Nung kasama ko mula nung grade 6 ako, siya grade 1 naman sa Barangay Wakas, Tayabas, Quezon. Bali, ito nga po nangyari. Sabado at linggo naman, nagtitinda naman ako ng Jezabel, Pandikoko, Pinagong, yun naman. Pag wala naman akong assignment, minsan pag ginagawa ko na naman assignment ko, ganun. Bali dati, pangarap ko talaga dati ay magpulis. Pulis ako dati. Kaso sabi ko, paano ako magpupulis? Ang trabaho lang ng nanay ko. Eto, nagkakapas ng palay sa bukid, nagkakayas ng walis, nagtitinda ng kamote ng banana ko sa barangay namin. Kasi noon naman yung may tutustos niya sa akin na pag-aaral ko kung ako'y mag-pursue magpulis, di ba? Ang dinggang ginawa ko, sabi ko sa nanay ko, Nay, hanggang makatapos ako ng grade 6 o high school, ako na lang yung mag-aaral ng sarili kong sikap na yun nga, mag-aaral ako. Simula nung nakapagtapos ako ng grade 6, nagkaroon ako ng medal, bali naging first honor ako. Ito nga yung natanggap ko. Sa Barangay Wakas, Tayabas, Quezon. Tapos, bali yun nga, nung high school pa lang ako, nagmo-model na ako. Bali, ayan. Ito nga po yung picture ko. Third year high school na ako nito. Third year high school ako. Ito naman nung bata ako. Bali, ito yung ate ko. Ito naman ako nung bata pa ako. Dati akong choir. Bata pa lamang ako. Mga awit na ako dati. Nangangarap kasi ako dati, sabi ko gusto ko maging singer. Pero naudlot yata kasi lagi ako nalilibong sa bahay na manood ng TV. Ayun, sabi ko nga kaya ko naman yata yung ginagawa nila na yun nga, mag-model ako. Yan. Simula nung pumasok ako pag-model ito. Nagsimula ako mag-model second year high school hanggang
4th year hanggang tuloy-tuloy na hanggang nakagraduate na ako ng high school. Bali, nung bata pa lang ako, eto, grade 2 na ako nito, grade 2. Hindi lang naman choir ang aking sinasalihan nung bata pa ako, elementary pa ako. Bali, grade 2 ako, sinasali na ako ng teacher ko na doon sa drama acting. Bali, naging cast ako sa Bulag Pipibingi. Bali, ako yung bida. Bali, ako yung naging bulag na, ayun nga, ginagawa ng mga, yung kanta ni Freddie Aguilar na Bulag Pipibingi na isinilang, yung basta yun. Na ako yung naging bulag na pinagnakawan ng barya ng mga pagnanakaw, bali pinagnakawan na, sinaksak pa ako. Yun yung naging role ko, ako yung bida. Tapos pangalawa, nasundan ulit, grade 3 naman ako. Nung nakatungtong ako ng grade 3, bali binigyan naman nila ako ng role na ako naman yung ibon, si malakas at si maganda. Bali yung tutukayin ko yung kawayan at lalabas si maganda at si malakas. Bali yun naman yung grade 3 ko. Tapos hanggang nakatungtong na ako ng high school. Yun nga, nagmo-model na ako. Ito ako noon, third year high school ako. At nung sabi ko sa sarili ko gusto kong mag-model, gusto kong dun ko na lang i-focus yung career ko. Kasi nanonood nga ako ng TV. Ang dami ko hinahangaan. Hinahangaan ko dati Starstruck eh. Kay Jenelle Mercado. Siya yung first batch na napanood ko na ang dami niyang pinagdaan ng buhay. Hirap, dinanas siya sa magulang niya, naiwalay siya sa magulang niya, di ba? Ako, ganun din yung kalagayan niya. Kaya sabi ko sa sarili ko, tulad din ako nung isa kong iniidolo kahit na ganyan yung nangyari sa kanya, game matatag din siya. Bali, yun nga, si Jenny Mercado at si Julina Magdangan at si Dennis Padilla, si Robin Padilla, lahat ng mga Padilla family, nahangaan ko sila, ang galing nilang mag-action star, ang galing nilang acting. Bali, nahangaan ko sila, iniidolo ko sila. Noon pa, sabi ko sa sarili ko, sana makasama ko naman tong idol ko, tong si Jenelle Mercado, pati si Jolina. Nung pumipila kasi ako dati simula pumipila ako, bata pa lang ako, siguro mga 15, 16 years old. Pumipila na ako kahit nag-aaral pa ako. Pumipila ako, lumaluwas talaga ako ng Manila para makapila sa mga ganyan na patimpalak. Minsan nanonood ako ng ASAP, nanonood din ako ng Sunday All-Star. Noon pa, SOP, ASAP yan, nanonood ako niyan. Pumipila ako niyan, nagpupursige ako, makita ko yung idol ko doon sa kabilang stasyon at sa kabilang stasyon din. Bali yun nga, nung nakita ko yung si Jenelle Mercado, sabi ko, sikat na siya, sikat na siya. Sabi ko, siya na yung idolo ko na dati kong hinahangaan na ngayon. Ang dami pagsubok na nalampasan niya. Sabi ko, isa rin ako sa tulad niya na nangangarap lang din. Tapos, nabigyan ako ng chance na, yun nga, hanggang nakagraduate ako ng high school. Nakagraduate ako ng high school, bali ito yung natanggap ko, first honor. Ito. Bali, nakagraduate ako 2011. Year 2011, nakagraduate ako. Simula na nakagraduate ako noong April sa Calamba, sa Lecheria, Calamba City. Doon po ako nakagraduate ng high school. Bali, sabi ko nun sa sarili ko, katrabaho lang ako, maka-experience na ako magtrabaho. Bali, naging trabaho ko dati nung sa edad ko mga 17, 18, mga ganun siguro. 17, 18. Katrabaho na ako sa Jollibee. Bali, first job ko yun, service crew. Bali, nung nakagraduate kasi ako ng high school 2011, nagtrabaho agad ako sa service crew. Hindi naman ako tumagal, bali 3 months lang kasi nga, bali nahanap ng sarili ko para mag-travel. Mag-travel kung saan-saan. Bali, nakapunta ako ng Osamis sa Mindanao. Bali, sabi ko, parang probinsya talaga, parang gaya sa amin sa Tayabas, Quezon na ganito pala yung pamumuhay na umiinom ang mga tao sa bukal, bumababa sila ng ilog, tapos bira silang pumili ng ulam kasi nasa paligid naman nila ay puro tanim ng mga talbos ng kamote. Bali, doon sila kumukuha ng pangkain nila. Bali, ganun din yung buhay namin dito sa Quezon, sa Tayabas, Quezon. Bali, yun nga, nangyari nga po sa akin. Nung nakagraduate na ako ng high school, bali nagtrabaho na ako sa Jollibee. May nagreto sa akin kasi nga nagmamodel na nga po ako. Bali, may nagreto sa akin isang kaibigan kasi nagbo-board kasi ako sa Barangay Pasiano, Calamba City.
Bali nakilala ko siya kasi kaibigan ko kasi nung nakilala ko din tapos hinanapan niya ako ng boarding house. Sabi niya sa akin, dito na lang ako mag-board. Tapos bali pinakilala niya ako doon sa friend niya, yun nga. Tapos nakilala ko naman tong friend ko. Sabi niya sa akin, nanghangad ako na yung ilong ko kasi, nakikita niyo naman, eto, maano siya flat siya. Parang gusto ko lang magkaroon ng korte. Bali ano 'to, ano niya sa akin nung nakilala ko siya nung ano pa, April 16, 2012. 2012. Kasi nung 2012 na yun, bali sinama ko pa siya sa bahay eh. Sinama ko siya dito. Mag-celebrate yung birthday ko. Tapos, April, May, yun, pinakilala niya sa akin si Kasheka Magallanes. Ito nga po siya eh. Siya po yung nagturok sa akin. Bali, pinakilala po siya sa akin nung friend ko na ang pangalan. Basta friend ko. Huwag niya lang hanapin yung pangalan. Basta ito po, kilala niyo na. Kung nakikita niyo po pagmumukha nito, siya po yung gumawa nito sa akin. Pangalan niya po ay si Kasheka Magallanes. Bali nakatira po siya sa Barangay Stable, Calamba City. Bali sa Kanlubang po. Doon po siya. Bali ang trabaho niya po ay nagtuturok po siya ng mga collagen daw, yung tinuturok niya kung gusto daw patangos ng ilong. Bali yun, pinakilala ako ng friend ko dito. Sabi sa akin, yan, marunong daw yan magturok. Hindi, nung binigay niya sa akin yung number nito, binigay niya sa akin yung number niya, bali nagkaroon na kami ng contact, bali nagkaroon na kami ng communication sa messages, ganun. Bali yun nga. Sabi niya, pag nagtuturok daw siya, 5,000 daw yung halaga. 5,000. Ay, kakilala naman niya yung nagreto sa akin. Bali, sabi niya sa akin, 500 na lang. 500 pesos. Bali, yun nga. Nung 500 pesos na yun, hindi pa naman kasi wala pa naman akong gansinong. Kasi ang freelance model naman ay bihira naman po kung may passion, kung may rampa, di ba? Yun nga. Bali, nun sabi niya sa akin, sige ganito na hulugan na lang, 250. Bali, yun, hinulugan ko sa kanya, 250, dalawang beses lang ako nagulo sa kanya kasi 500 niya. Sabi niya sa akin, bago naman po ako sumubok kasi marami ako napapanood sa TV na sabi ko doon sa panonood ko. Nakakawa naman yun kasi nagpaturok siya at gusto niyang gumanda buhay niya, gusto niyang gumanda. Kaso naudlot yung kagandahan niya. Natatakot nga po ako bago akong paturok eh. Pero sabi naman sa akin ni Kasheka, ito sabi niya sa akin, Kasheka Magallanes. Tinanong ko siya, baka ma-impact yun sa akin. Sabi niya, hindi. Sanay naman daw siya, sanay. Tapos yun nga, bali tinurukan niya ako June 1, 2012. Yan, mga June 2012. Tinurukan niya ako dito sa ilong. Nakita niyo naman yung nagkaroon ng damage ngayon, di ba? Bali ginawa niya sa akin 5 session. Ito po ako dati. Nung naturukan niya ako, ito na po yung naging resulta. Nakita niyo naman. Yan. Bali nag-model na po ako niyan. 5 session po yung tinurok niya sa akin. Bali ayan po yung yan po yung naging resulta. Ayan po. Yan. Makikita niyo naman po yung improvement, di ba? Kasi ako dati, di ba? Nakita niyo naman. Kung ipagdidikit po natin, malaking pagbabago. Di ba? Tapos yun nga, nakagraduate na nga ako ng high school, nakapag-model na ako, simula nang tinurukan niya ako, June 2012. Bali, yun nga, yun, naging improvement naman, tumangos nga ang ilong ko. Tapos yun, nilagyan niya din ako ng cheekbone dito. Cheekbone, yung parang lang, clef, yan, nilagyan niya ako dito. June 2012 din, bali 5 session, yun. Tapos po nun, nung nagtrabaho ko sa SM Calamba City, sa Homeworld, sa may SM po. Bali nung nagtrabaho ko ay February to July 2014. Yun na po yung huling trabaho ko. Tapos, bali nag-audition po ako. Bali lumabas po ulit ako ng Maynila. Nag-audition po ako sa Cebuana Liwilier.
Bali ito po, yan. Naging cast po nila ako. Ayan po, nakita nyo naman po. Bali, ang role ko po dyan ay si Boy Coriente. Bali yun. Bali, mamikapan mo yung sarili mo, mamikapan mo yung mukha mo. Yan. Ay, hindi ko po alam na yung palang implant sa akin, implant po sa akin, doon na po magagamit ko yung huli sa akin. Simula nung ano, ito kasi nung October pa to, 2014, October. Wala pa po itong infection. Pero ito nakikita nyo, meron na po. Yan. Sabi nga sa akin ng mga katrabaho ko sabi sa akin, baka hindi ka hiyang sa makeup, ganun. Eh hindi ko po alam na yung palang in-implant dito sa akin ay hindi hiyang yung sa makeup na ginagamit ko sa pagmamodeling. Doon na po ako nadali. At umihingi po ako ng tulong dun sa nagturok sa akin. Sabi ko nga sa kanya. Sabi ko, Kasega, tulungan mo ako. Kasi, ayan, kasi nagkaroon na ng infection yung mukha ko, yung ilong na tinurok mo sa akin. Nagalit pa siya sa akin. Sabi niya sa akin, sabi pa niya sa akin, di niya daw kasalanan yun. Kasi nga, kung ano na daw pinapahit ko sa mukha. Ito nga yung sinabi niya sa akin eh. Yan, kung ano na sinasabi niya sa akin. Makikita niyo naman. Lahat yan sinabi niya sa akin. Yan. Minura pa niya ako at binantaan pa niya buhay ko. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi naman po magkakaganito sana yung mukha ko kung naagapan po. Kaso, hindi po niya ako tinulungan eh. Ginawa po niya sa akin, binantaan pa niya buhay ko, nagalit pa siya sa akin. Kung naagawan po sana, hindi po magkakaganito, hindi po ako magkakaisip-isip. Kasi sobrang depressed na po ako eh. Sobrang hirap na yung kalagayan ko po ngayon, kung alam niyo lang. Kasi kung nasa sitwasyon ko kayo, alam niyo naman, di ba? Nung unang operasyon ko po, bali ito po yung nangyari sa akin eh. Ayan po yung sa leeg ko. Bali kumalat na nga po yung infection, bali kinain na nga po ng bakterya, pati yung laman. Bali nawala na po ako ng baba. Nawala na po yan. Bali, di na po ako makapagsalita ng maayos, katulad dati. Ayan po. Ayan. Tapos, sabi ko nga po sa sarili ko, sana, kung nagawan po sana, hindi sana ako magkakaganito. Isang taon na po ako walang trabaho, bali yun. Nag-a-apply po ako sa mga government, hospital, kung yung natanggapin nila ako. Bali, ang sideline income ko naman po ngayon, ito nga po. Bali, nagko-cross stitch po ako. Ayan. Cross stitch po ako. Yan po yung libangan ko sa bahay. Yan po yung ginagawa ko. Binibenta ko po sa halagang 500 pesos. Kahit pa paano makabili ako ng pambiling gamot. Nung unang operasyon ko po kasi, nag-down kasi ako ng 7,000. Ay wala naman kaming pera, wala naman kabuhay ng nanay ko kasi ang trabaho ng nanay ko nag-uuling lang. Bali hiwalay naman sila ng tatay ko, bali pangalawang asawa to ng nanay ko eh. Si Eddie Abrigo. Mabuti nga po, mabait po nga po yung pangalawang asawa ni nanay. Yun nga po ang tatay ko eh, walang tumulong, hindi siya nakatulong. Yung pinsan ko nakatulong sa akin. Kahit pa paano, makabawas-bawas man lang sa problema. Yun nga. Tapos po yun, sa lahat po ng mga nanonood nito at nakikinig po sa istorya ng buhay ko, ang pangarap ko lang po dati, mag-aral ng mabuti. Yun nga, mag-aral mabuti, makatanggap ng medal, makagraduate, graduate ako ng high school, at magkaroon man lang ako ng certification na ako ay katunayan na nagmo-model. Simula nung pinatangos ko yung ilong ko, makagraduate naman po ako. Ayan. Simula nung pinatangos ko yung ilong ko, pumasok na po ako sa showbiz. Bali, ito na nga po. Bali, nag-extra nga po ako sa TV.
Bali, nagkaroon po ako ng role. First role ko sa Ninyo. Bali, ayan. Sa GMA 7 po. Bali, ang role ko po doon, budol-budol. Or yung parang bully. Yun, bubulihin mo yung bida. Tapos, anuhin ka ng bida. Yun. Habang binubuli ko yung si Matmat po kasi itong nakasama ko. Siya yung nakasama ko sa Nino. Yan, si Matmat. Sobrang bait po nila. Ayan po, yung dati ko pong itsura. Nung hindi pa ganito itsura ko. Yan yung first role ko sa Nino na naging bully ako. Tapos sa Bigger po lumabas din ako. Bali, nakasama rin ako ni na, ni na Janela Salvador. Doon sa, pizza. Doon naman sa, yung kapatid naman na Janela, doon naman sa basketball. Bali yun, nakasama ko naman sila. Bali guys, yun nga po. Ito, unang operasyon ko. At ito naman po, pangalawang operasyon na po. Pero sa inyo po, lahat ng mga nakakapanood po ng istorya ko, hindi pa po tapos yung problema namin. Kasi nga po, wala nga po akong trabaho, wala nga pong trabaho ng nanay ko, kundi nag-uuling po. Bali, yun po. Magkano lang po kinagita ng nanay ko? Isang sako, 150. Bira pong makaisang sako si nanay kasi naman po, bawal po kasi magputol ng puno dito. Bali, kumukuha po sila ng kahoy. Bali, yun. Kinukuha lang po nila kung yung mga nakano na, mga bulok na. Yung mga parang laglag na, tawagin. Ganyan po yung ginagawa nila. Kasi dito po kasi sa amin, bawal po kasi putol ng puno. Bali, yun nga. Bukod po sa pag-uuling ng kahoy, bali, yun nga po, yung nakikita niyong palapa. Diyan po yung ginagawang walis ni nanay. Nagkakayas po siya. Yan, kumukuha din po siya ng pambili ng pangkain namin. Dati po, nung di pa ako ganito, nung di pa po ako ganito, nakakaraos kami. Nung birthday ng nanay ko, niregaluhan ko siya ng cake. Tapos yun, konting handa, masaya na kami. Pero ngayon, marami nagbago simula na nagkaganito po ako. Hindi ko na po magawa yung gusto ko. Hindi na ako makapag-taping, makapag-extra sa TV, makapag-model. Kasi sirang-sira na po kasi yung mukha ko. Makikita nyo naman po. Ayan po yung komplikasyon na nakuha ko dun sa tinurok sa akin ng kaibigan na nagpakilala sa akin. Si Kasheka Magallanes, ayan nga po. Kung nakikilala nyo naman po siya, sana sabihin ko sa inyo, please. Nagmamakawa po ako sa inyo na bigyan katarungan tong nangyari po sa akin. Alam nyo, dati gusto ko nung pakamatay. Kasi wala na eh. Wala na. Hirap. Hirap na ako maka-recover. Kasi ito, makikita nyo naman po itong bukol na to. Ito, hindi pa tapos. Yan, tas ito pa. Bali, yan nga po. 4 pa na operasyon ang gagawin sa akin. Saan kami kukuha ng pera? Ang ginagawa ko na lang po, lumalapit po ako sa mga foundation. Lumapit po ako sa GMA Kapuso Foundation. Sa GMA. Bali sila po yung tumulong sa akin na ma-opera po ito, na matanggal po yung infection nito. Yun nga po. Kundi dahil po sa GMA Kapuso Foundation, hindi po nila ako matutulungan. Lumapit po ako sa kanila, humingi po ako ng tulong, tapos po nilang binigay nila sa akin na ma-opera na ako agad sa samantalang panahon. Na-opera naman po ako sa tulong nila. Sobrang bait po nila. At sa lahat po ng mga gustong tumulong po sa akin, at ako po yung nangangarap po kasi na kahit pa paano nakatulong ako sa magulang ko. Na makaraos naman po kami sa hirap ng buhay. Dahil ayaw ko na pong maranasan ni nanay na mag-uling dahil may sakit po kasi ang nanay ko. Hindi na po siya makatayo na maayos, hindi na po siya makaupo na maayos kasi nga po sobrang ngalay. Yung kasukasuan niya.
Tapos hindi na rin po siya kumakain ng maayos kasi nga wala nga akong pagkain sa bahay. Wala rin namang ulam. Tapos yun nga po, sa lahat po ng gustong tumulong po sa akin, andito naman po yung Facebook at Twitter ko. Ayan po. Kung gusto niyo naman po sa account ko, bali sa Allied Bank po, ito po yung account ko. Yan po. Sana po matulungan niyo po ako sa mga taos puso po na gustong tumulong po sa akin na maayos po ulit ang buhay ko at makatulong po ako sa magulang ko. Gusto ko po ulit bumalik sa pagtatrabaho. Gusto ko pong maayos ulit yung buhay ko. Gusto ko pong bumalik ulit sa pagmamodel. Dahil yun na po yung career ko. Simula bata pa ako. Naudot lang po dahil sa mga nangyari sa akin sa komplikasyon. Yun lang naman po guys. Sana po matulungan niyo po ako. At sana sa mga tulong na binibigay niyo sa akin, hindi lang po salamat ang may babaki ko sa inyo. Gusto ko rin pong personal ko yung pasalamatan sa mga taong gustong tumulong sa akin, sa mga taong nais tumulong sa akin. At gusto ko po kasi makapag-aral ulit, kaya po ako nagtatrabaho. Dahil sariling sigap ko po kaya nagpursige akong mag-Maynila, nagpursige akong mag-model, nagpursige akong mag-extra. Kahit pa paano makadagdag naman sa pag-iipon para kahit pa paano mapag-aral po ako. Sa lahat po naman ng gustong tumulong po sa akin, nakita nyo naman po yung account ko. Bali, ayan po yung sa Allied Bank. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa lahat po ng mga nais tumulong, sa lahat pong mga nakakapanood nito sa akin. Maraming salamat po. At ito lang po may papayo ko sa inyo. Guys, tulad ko sa nangyari po sa akin. Manalig lang po tayo sa Panginoon, sa taas. Dahil ang buhay nga po, 'di ba, sabi nga, ang buhay ay hiram lamang. Kasi nga no, kung winakasan ko na yung buhay ko, paano pa mabibigyan ng justice? Pero paano po mabibigyan pa rin ng justice kung hanggang ngayon buhay pa ako? Wala pa pong justice tong nangyari po sa akin. Tagal na po, bali mag-iisang taon na po na hindi pa nakikita yung gumawa nito sa akin. Sana sa mga makapanood po at sa mga nakakilala sa akin as JR Mendoza, sana kung kilala nyo naman po itong sinasabi ko sa inyo, si Kashega, sana ipagbigay alam nyo na po sa publiko, sa mga police station, sa NBI, sa lahat po ng mga nakilala sa kanya. Pagbigay alam nyo na po sa kanya, pagbigay alam nyo po na siya po yung gumawa nito sa akin. Sana matulungan nyo naman po ako na maibangon ko muli ang buhay namin ngayon. Kasi dati, pangarap ko lang talaga dati maging isang tunay na actor. Makatulong sa nanay ko. Iyon, matabot ang pangarap ko. Nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit pa paano mapagtrabaho ng mas maganda. Kasi ang pagmamodel pasamantala lang yan. Pag mahina ka na, wala na. Pagtatrabaho po kasi, gusto ko po kasi talaga dati magturo. Yun po yung pangarap ko, yung isang guro. Kasi dito po sa amin sa Tayabas, marami po mga estudyante na hindi nakapag-aral dahil nga po sa kapos na pera, pantustos sa kanilang magulang. Kaya sa akin lang naman po, pag tapos ako ng pag-aaral at nakapagturo na po ako dito sa amin, gusto ko po makatulong sa mga taong gusto kong tulungan at sa mga taong tumulong sa akin. Huwag po kayong mag-alala.
isa din po akong tao na gusto rin tumulong sa mga kapwa ko na nangangailangan dito po sa amin. Sa lahat po ng mga gustong tumulong sa akin, humihingi po ako ng taos puso ninyo na tulungan niyo po ako. Salamat po ng maraming sa inyo dahil nakita niyo naman po ang nangyari po sa akin. Wala pong tumatanggap sa akin na trabaho dahil sa ganitong sitwasyon ko ngayon at sa ganitong komplikasyon ko po ngayon. Hindi na po ako makapag-taping, hindi na po ako makapag-extra. Mahirap na po magsalita kasi po bali hindi pa rin po kasi tapos itong operasyon ko ngayon. Bali sana guys, tulungan niyo po ako sa lahat po ng mga nais mong tumulong. Sir, Ma'am, Ginoo, Binibini, President Aquino, Mayor Erap Estrada, tulungan niyo po ako na malampasan itong problema namin. Sana po tulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Salamat po.